sa gadungan. Mm. Ganun. Kasi hindi kayang ipagsabay-sabay lahat kasi sa sobrang dami. Correct. Yeah, pero rest assured everyone will get the benefits and the assistance from the government na galing sa from dato sa dansala na galing sa government. Ang BLGU natin is very supportive sa kanilang mga IDPs. Para yung mga IDPs naman na temporary shelters, pumunta doon sa may permanent shelter pero hindi awarded sa kanila. Paano na yan? Anong pwede nating maitulong sa kanila? Actually, last Thursday, nung Thursday, I invited all the trespassers sa permanent shelter para i-interview and para mabigay nila yung legal documents nila na nagpapatunay na may owner sila, house owner sa dato sa Dansalan. So, para legalize yung stay nila doon para wala na silang kaba, kumbaga, na paalisin sila anytime doon. But, hindi ko pinapatronize na mag-trespass doon. Oo nga. Oo. If qualified naman ang constituent ko, just supply lang sila ng mga supporting documents, mga legal documents na nagpapatunay na house owner sila sa dato sa Dansalan, so I can endorse them sa LGU and NHA, so para ma-validate din ng LGU and NHA. So inshallah, if qualified naman, may award talaga yun sa kanila. Mabibigyan talaga sila ng permanent housing. Okay. Yan, so bigyan muna natin ng oras ang ating mga viewers who are watching live with us via Radyo Pilipinas Marawi. Si Wards Kasan, salamat kanusan, mapiya kapipitasan sa Ingad Tano o Marawi, watching from Caloocan, Manila. So salamat kanusan. And then si Zalikas Abdullah Dardagan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, always watching and listening from Bacolod City, Negros Occidental. Yan, so salamat kanusan na Rekulaylika. And then si Japs B. Makalaba. Salam po, ma'am, viewing po from Marawi City Fire Station. Yes, so salamat kanusan sa Marawi City Fire Station. Laging nanonood. Good morning po sa inyo dyan sa Tokyo, Japan. And then si Dr. Lee. Salam san Bayalabi, mapya kapipita. Salam din kay Ma'am Dayanara. Nanonood din kami dito sa Sigyaran. Ganda naman ni Ma'am Dayanara at matalino pa. Sana magaya siya mga anak ko. Masya Allah. Yan si Normina Guro, salam san, proud Maranao. Yeah. So nakaka-proud talaga gira lagi daya anap ko to na kangudaan, madakala pamana namin ang gulabakyan. So nakapasok din community. So ang dato sa Dansalan is part ng most affected area na napatayuan ng mga government infrastructure. So walang masyadong nakabalik pa doon. As of now, wala pa pong nakakabalik sa dato sa Dansalan kasi yun nga, natayuan sila ng government infra. And then, meron din mga areas doon na pwedeng balikan. Pero yung mga business establishment no, na ipatayo ng iba. But for now, wala pa pong bumabalik. Reason po din po ng iba is they're waiting for the compensation. Yes. Kayong iba karamihan andyan sa permanent and temporary shelter. So talagang dyan sila namomonitor. Yan. And itong mga listeners pa natin, mga viewers natin, yan sa Bitarizuma watching from CDO, Norhaya Mano Gankar Agazor, salam san from Zambales. Salam konsen sa Zambales. And then si Dimyus Dimgan, salam kasan Belabi from Baclaran, Paranaque City. Format of during the campaign is the education. For now, may selection committee pa kami sino yung mga beneficiaries namin for the free education, pero mostly for madrasa and Torel. Yan. So alhamdulillah mayroon po siyang mga So may Torel ba tayo?
diyan saan yung Toril natin ngayon? Yung Torel natin is I don't know where dito sa Marawi, pero may binigay na sa amin na area. Okay. Pero balak niyang pagtayuan ng orphanage center or Toril. Ano lang kami, select lang for the beneficiaries na mag school na estudyante para sa Torel. And then okay. for the sa May Langkaf, mayroon silang pinapatay yung Torel, I think yun. Then we mag-sponsor din ang Data sa Dansalan for the construction of the building. Okay. Yan. So anyways, para sa mga constituents ng Data sa Free Dansalan. vaccine. Vaccine, free medicine. So ilan lahat yung na-cater natin? For the adults is nasa almost 100, mga 80 something, ganyan. Sa Gonsogan area lang po yun. And then for the kids, yung measles vaccine is actually medyo maliit lang, konti lang yung na-cater kasi yung mga parents hesitant sila na ipa-vaccine yung mga anak nila kasi yun nga hindi yung iba hindi masyadong wala masyadong knowledge or hindi aware sa importance ng vaccine para sa mga bata. Pero hindi rin natin yun may pipilit sa magulang kasi syempre natatakot din sila para sa mga anak nila. Ganon. Pero I encourage all the mother na ipa-vaccine ang mga anak para makaiwas din sa future na mga sakit. Laboro ni sa kumisang Blay so abas di ba? Yeah, measles. Parang measles outbreak. Yeah. Oo, very recently ata dahil ni mapiraulan na nagka-outbreak yung measles dito sa atin sa Marawi City. So kailangan talaga yung info drive, awareness campaign. Tunay kailangan sa mga bakuna. Lagi dito mga bakuna para sa mga roroniyo ata, di ba? Yeah. So kailangan yun magkaroon kayo ng initiative parang awareness campaign sa ikiran sa mga pero yung mga walang trabaho, hindi ba kayo laging pinupuntahan na wala kaming rice, wala kaming diba? So far wala pa namang ganon, pero every nagka-cash for work kami, na mayroon kami kasing selection committee kung sino yung mga pinipili nila yung mga less fortunate, yung walang mga trabaho. Yun ang binibigyan namin ng privilege to para sa cash for work Cash program. for work is partner niyo dyan ang MSSD? No, actually our cash for work is own money ng barangay. Okay. So akala ko yan, isa yan sa mga programs ng MSSD. Actually merong cash for work ang MSSD and the CSWD. Yun, CSWD. But I think they cannot cater more than ilang packs. So usually yung mga work namin is parang biglaan ganyan. So we need kailangan namin ng mga tao to help. So ginagawa ko na lang siyang cash for work para pakatabang ako pa sa mga less fortunate and nangangailangan ng trabaho. So ano yung mga tinatrabaho nila? Yung paglinis ng Masjid Dansalan Dansalan Mosque, yung sa mga clean up drives. So hindi rin namin kaya na kami lang na mga officials yung mag-clean up drive ganyan. So we need manpower para gawin yon. So yun nga, ginagawa ko na lang siyang cash for work. So everybody can benefit the program. So magkano naman yung allowance na natatanggap nila? Usually pag whole day is
more or less mga 500. So per day per yun. day, ganyan. Hindi siya monthly na No. allowance. Kasi per program siya. as needed lang. As needed. Pag Yeah. kailangan yung tulong nila, tinatawag sila. Yeah. Pero at least meron na kayong na-identify na pwedeng matap sila every time na kailangan yung Yes. tulong nila. Pero ginagawa ko rin per batch kasi Okay. para lahat din Makinabang. maka-benefit sa cash for work program ng Dato sa Dansalan. Ayan. So that's a very good program. Sana magaya din yan ng ating iba pang mga BLGUs dito sa Marawi City. Okay.